guys, it's August 4 ng gabi at bubiyahe tayo papuntang Japan! Char. Pero first solo international travel ko to guys. So marami tayong first time. Eto, nasa Cebu ako. Kasi connecting flight ako Bacolod to Cebu, Cebu to Narita. So first time ko dito kaya medyo nawala pa ako, no? Malayo pala. Pero ang ganda ng Cebu International Airport. Ayan siya guys. Dahil 5 hours pa bago ang next flight ko, naghanap muna ako ng makakainan. So andito ako sa Banh Mi Kitchen. Kahit Japan yung pupuntahan natin, nag-crave ako ng Vietnamese food. So ito, tama muna yung kinain ko. Sa mga hindi nakakaalam or hindi nakabisita ng live stream, dapat talaga may kasama ako dito guys. Hindi alam ng parents ko, hindi alam ng pamilya ko na magsusolo travel lang ako sa Japan. Pero sasabihin ko sa kanila pagdating sa Japan. Wala eh. Tama din naman na sinabi ng mga kaibigan ko. Nauna yung pangarap kong makapunta ng Japan bago ko man nakilala yung tao na yun. Kaya dapat ituloy ko pa rin talaga yung biyahe ko. Kasi andito na yan. Andito na yung visa, pera, oras. May intensyon na eh. Kaya kahit wala man yung tao na yun, tuloy na. Kaya eto guys, tutuloy na natin talaga yung pag-Japan kahit na may kinakatakutan tayo bilang solo traveler, lalo na babae. Sabayan na lang natin ng dasal, no? Kaya sana samahan niyo ako dito sa first ever solo international travel to guys. So yes, ito na yung time na nag-aantay na tayo ng flight natin. Nakalagpas tayo ng immigration. Yung immigration officer, gamer din, kaya madali lang. And ito na, nasa flight na tayo papuntang Japan. Ito na ba yung moment na pwedeng kantahin yung May tato, kameray taka, tato, pagkato, renagete wo. Pero di ako sure kung Mount Fuji. Pero teka lang, nakalimutan ko kasi i-activate yung eSIM ko. Buti na lang talaga andito si Jen, yung nakilala ko sa Cebu Airport. Thank you. Ewan ko na lang kung ano gagawin ko kung wala ka. And itong Yamato Transport or Takubin, malaking tulong kasi dineliver na lang nila yung luggage ko papuntang hotel. At dahil intention ko mag-travel through train everyday, kumuha na din ako ng Suica. Ito yung ginagamit pang bayad sa train stations, tapos pwede din siya sa mga convenience store. Kaya malaking tulong din to, and parang gagawin ko na din siyang remembrance ko sa first travel ko sa Japan. And ito na nga yung magiging first train ride, no? Pero isang oras mahigit ata kaming iniintindi kung ano yung sasakyan. Buti na lang may Google Maps tsaka yung mababait na staff dito sa Narita Airport. 10:12 na ng umaga ako nakaalis. And ito na. Enjoy the view of Japan. Hindi pa nga talaga nagsisingkin na nandito na ako, no? Kasi dati na-imagine ko, iiyak pa ako paglapag ng Japan. Girl, di ako naiyak kasi ang dami kong kailangan gawin. Kailangan kong mag-Yamato Transport, kailangan ko kumuha ng Suica, kailangan kong mag-chat GPT or Google Maps kung anong sasakyan. Eh, syempre, solo travel, tapos DIY pa. So, kailangan ko intindihin ng mga bagay-bagay kung hindi ba wala ako. So, ito for example guys, sa Google Maps, nakikita nyo kasi kung saan dadaan yung train na sinasakyan mo, sa kung anong station, and kung anong oras ka darating sa target mong location. Ito yung moment na kahit ang init sa bintana, titig ako ng titig kasi gusto ko makita na yung nakikita ko lang sa TV dati. Andito na ako ngayon. Mga quarter to 12 na ako dumating sa Ueno Station. Ito yung station na malapit sa binook ko na hotel. And nagbasid-basid muna ako sa paligid, no? Tingin-tingin muna. And as expected, marami talaga mga cute stuff dito sa Japan. And then, konting lakad lang. Ito na, naaamoy ko na Ueno. Ang linis. So, dito ako pupunta everyday kung gusto kong mag-train. And ito yung magiging view ko araw-araw. Yan. And as expected, ang daming gachapon dito and mga anime stuff. So, ito yung dadaanan ko papuntang hotel ko. And may mga nakikita na ako mga tax-free shop, yung mga pharmacy,
And from station, papuntang hotel, madadaanan kong Ameopo Market. So, sikat din tong lugar na to para sa mga affordable na bilihan, pasalubong, o di kaya mga second-hand bags, watches, or food stalls. Dinadayo din talaga to ng mga turista. Ayan, yung mga target nating pupuntahan, pabibili na tayo ng mga pasalubong. Yung atin nyo, noon na lang ipapakita kasi haggard na tayo. Kahanap na ako makakainan dito. Ang problema, nahihiya pa ako mag-interact. Sabay nagkakalculate ako sa utak ko, magkano kaya to pag nasa peso? Anyway, nag-convenience store na muna ako para sa unang kain ko, pantawid gutom. Bumili ako ng onigiri, tapos itong vitamin C na lemon. Pero may nadaanan kasi akong ramen shop at dahil gusto kong humigop ng sabaw, pumasok na lang din talaga ako. At sa machine ka magbabayad, tapos may lalabas na ticket, tapos yung ticket ibibigay mo sa staff. So ito na, yung first ramen natin sa Japan, higop-higop. Alam niyo ba kung ano yung isa sa kinaganda ng hotel ko? Nasa tawid lang yung Don Quixote. Tapos may malapit na Sugi Pharmacy, Matsumoto Kiyoshi. Kaya ba, pag bibili ka ng mga pasalubong, isang tawiran lang talaga. Ayan. So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung anong makikita nyo sa Donkey. So, of course, may mga snacks, pasalubong, and dahil summer season nga, maraming sunscreen, sunblock, and the usual pasalubong, magnets, pamaypay. Unang araw pa lang ha, pero dito na tayo nakatingin. Well, syempre, gusto natin tingnan kung ano yung mga possible bilhin natin na pasalubong bago tayo umuwi. So, meron dito yung parang spray para malamig kasi mainit ngayong panahon. Meron dito na parang aayusin yung mga tutsang-tutsang. Nakita ko rin dito yung Pino and other hair products, hair oil na nagpa-viral sa TikTok. And then of course, mga facial mask. Meron din sila dito ng mga Korean brands. Pero dahil syempre nasa Japan tayo, yung goal natin is subukan natin yung mga Japanese products.
Dahil 3 p.m. na, 'yung oras na ng check-in, bumalik na ako sa hotel and eto guys, a short tour ng aking magiging kwarto for 6 days. So yes, may bathtub. Maliit man yung banyo nila pero andiyan na yung kailangan nyo. Ay sorry, teka lang. Teka lang po. Ewan ko bakit nangyari yun pero sige, patuloy tayo. Ayan, may ref, may TV. Sa totoo lang guys, nakatulog ako after kong mag-check-in. Kaya hindi ko nasulit man yung araw pero nakapahinga ako. And dahil nasasayangan nga ako, umikot-ikot na lang din ako sa area. So around almost 12 midnight na to pero ang dami pa ring tao dito sa area ko. Kaya hindi ako nagsisisi na ito yung binook ko na hotel. Kasi nga babae tapos natatakot akong paggabi, pag kailangan kong bumili sa convenience store. Pero dahil nga ba buhay na buhay yung area, no, hindi na ako matatakot kung kailangan ko mang bumili ng pagkain or inumin. Kita mo kahit alas 12 na, ang dami pa ring tao. Ang dami pa rin mga nagtatrabaho kahit ganitong oras. Ayan, example niyan. Paalas 12 na 'to guys ha. Ang feeling ko ang safe lang maglakad sa area na 'to. Ayan. Marami din akong nakitang mga Pilipina dito So yung isa sa mga kinakatakutan ko sa pag-solo travel, 'no, sa Japan nabawasan na kasi hindi pala nakakatakot gumala dito na area 'pag gabi. Pero siyempre di ko naman alam sa ibang area kung safe ba or kung marami bang tao. So dito guys, nagpa-Family Mart ako kasi naghahanap ako ng pagkain para sa madaling araw. Konbini all the way tayo. Konbini! Grabe no, ang dami pa rin talagang tao kahit alas 12. And this is a Wednesday night. Pero alam naman natin yung culture ng mga Japanese na apaka-workaholic nila. Tapos syempre pag nag-aya daw yung boss nyo na makipag-inuman, kailangan nyo talagang sumabay. Hindi nyo kailangan uminom kahit yung presence nyo lang. Tapos ito, nakabalik na ako sa hotel. Tapos andito na yung luggage ko na i-deliver ng Yamato Transport. Yung kaninang ipinakita ko sa airport. So, naligo na din ako at nag-skincare. So, pinambili ko to bago ako nag-check-in kanina. Hindi ko na nga lang napakita kasi medyo antok and pagod na talaga kanina. Pero, ipapakita ko sa inyo kung ano man ang pambili natin for today. Unang araw pa lang pero meron na tayong na balot na tax-free product. So, pag bumibili dito guys, tapos tax-free, hindi mo pwedeng gamitin while nasa Japan ka. Pag uwi na lang. So, una, eto, ang bilis. Teka lang. Okay, sige. Sunscreen. Tapos, sunscreen sa mukha. Yan. Tapos, syempre, yung mga can make blushes. Kasi matagal ko nang gustong bilhin to. Yung para sa buhok, facial wash na vitamin C, tsaka yung facial mask na ginamit ko kanina. Ito yung powder guys para sa mga skincare para hindi malagkit. And ito na nga yung sinasabi ko kung kahit first day pa lang meron na tayong nakakulong na mga gamit. Hindi pwede gamitin hanggang nakakaalis tayo ng bansa. And guys, so I guess that's it for tonight. I hope you will... Say hi.